Kapapasok lang po na balita, isang sunog ang naganap sa Cubao, Quezon City kung saan 30 bahay ang naapektuhan. Dalawa naman ang sugatan sa insidente. At live mula sa Quezon City, saksi si Dante Perelio. Dante! Yes, Vicky, ilang minuto pa nga lang ang nakakalipas nang ideklarang fire under control ang sunog dito sa Cubao. Tinatayang nasa 30 kabahayan ang natupok at 60 pamilya ang naapektuhan ng sunog na sumiklab pasado alas 9 ngayong gabi dito sa Montreal Street, Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. Vicky, dalawa ang naiulat na nasugatan. Ito'y sina Dayan Encardo, 16 na taong gulang, at si Benito Marcos, 35 taong gulang. Ayon sa BFP, sa isang 2-story residential house raw nagsimula ang sunog na gawa sa light material na pag-aari ng isang Angelita Jose. Umabot pa ito, Vicky, sa ika-4 na alarma bago na ideklarang fire under control pasado alas 10 ng gabi. Patuloy pang inaalam ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Vicky, faulty electrical wiring ang tinitinghang sanhi ng sunog. Live mula rito sa Cubao, ako si Dante Perelio, ang inyong saksi. Sa ibang balita, biglang kambyo ngayon si Retired Lieutenant Colonel George Rabusa sa dati niyang pahaging na posibleng sangkot si dating Pangulong Gloria Arroyo sa umano'y anomalya sa AFP. Kaya naman ang dating Pangulo, pinuri si Rabusa. May saksi exclusive si Joseph Moro. I showed him a document noon kay Mike Defensor. May isang item kasi doon sa pinakita ko sa kanya na maaaring magturo kay GMA. So, nung pinakita nga daw niya kay GMA na nasa trip sila, halos mahulog sa upuan si GMA. Itong sinabi ni dating AFP Budget Officer Retired Lieutenant Colonel George Rabusa noon. Matapos ang isang buwan, ito naman ang sinasabi niya ngayon. Sir, may document daw kayo na hawak linking former President Arroyo. The same summary nung documents na nilabas ko. Yun nga, sinasabi niya no na it's better na na wag lalabas to kasi baka maka-apekto sa impeachment, but not directly linking the president. Kumpara sa dati niyang pahayag, ginit ng Rabusa na walang kahit anong nag-uugnay sa dating Pangulo sa hawak ng dokumento tungkol sa di umano'y conversion o illegal na paggamit ng pondo ng AFP. Ang kinakatakot niya lang noon is baka magkaroon ng problema in the armed forces dahil ang laking corruption in the armed forces. Baka magkaroon ng problema dahil at the time yung impeachment complaint was going on. Sabi siguro niya sa isip niya, baka pag lumabas ito, madagdagan ng problema. Ang paglilinaw daw ni Rabusa, kapuri-puri raw ayon sa kampo ng dating Pangulo. Ang Administrasyong Arroyo nga raw ang nagbuwag sa controller position para maiwasan ang conversion. Bukas sa katakdang domestigoli si Rabusa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Imbitado rin ang asawa ni dating AFP Controller Jacinto Ligot. At kung dadalo, makakaharap ni Rabusa ang mga dating AFP Chief na sina General Roy Cimatu at General Diomedro Villanueva na ani tumanggap daw ng tig 10 milyong pisong startup fund o pasalubong. Itinanggi na noon ni Cimatu ang aligasyon. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Justice na ilagay si Senador Panfilo Lacson sa house arrest sakaling maaresto o di kaya'y sumuko. Pero naninindigan ang kampo ng senador na dapat kilalanin ng DOJ ang desisyon ng Court of Appeals na nagbabasura sa warrant of arrest. Saksi si Teresa Andrada. Ni Anino'y hindi pa rin nasisilayan si Senador Ping Lacson sa kabila ng pagbasura ng Court of Appeal sa kasong isinampa laban sa kanya kaugnay sa pamamaslang sa PR man na si Bubi Dacer at driver niyang si Emmanuel Corbito. Ayon kasi sa DOJ, pwede pa rin daw arestuhin si Lacson dahil buhay pa umano ang arrest warrant laban sa kanya. At isa sa mga pinag-aaralan ng Justice Department ay ang paglalagay sa senador sa house arrest sakaling maaresto ito o di kaya'y sumuko. Kasi we are mindful of the fact that Senator Ping Lacson used to be the PNP chief, and siyempre marami na rin siya ng mga pinakulong ng mga criminals. So can you imagine naman ang magiging security niya kung ilalagay siya, iahalo siya sa general jail population. Isa sa mga isinailalim sa house arrest ay ang boss noon ni Lacson na si dating Pangulong Joseph Estrada. Habang nililiti siya sa kasong plunder. Kung di raw yan umubra para sa senador, ayon sa DOJ, pwede rin daw ikulong si Lacson sa hiwalay na selda sa loob ng pasilidad ng NBI o di kaya ilagay siya sa ilalim ng kustudiya ng Senado.
Pero paglilinaw ni De Lima, kailangan daw pag-aralan ang mga opsyong ito para maiwasang isipin ng publiko na may special treatment sa senador. Giit naman ang kampo ng senador, dapat daw kilalanin ng DOJ ang desisyon ng appellate court na nagbabasura sa arrest warrant. Kung hindi raw babaguhin ng DOJ ang posisyon nito, hihintayin na lang daw nila ang ilalabas na resolusyon ng Court of Appeals sa motion for clarification na kanilang inihain. Kontra rin ng abogado ng pamilya Dacer sa house arrest. Ang korte na nag-issue ng arrest warrant lang daw ang dapat magsabi kung paanong paraan ipatutupad ito. Ngayong linggo, ihahain na ng pamilya Dacer ang kanilang motion for reconsideration sa Court of Appeals. Teresa Andrada ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan, Philippine Ascals magsasanay na sa Baguio bilang pag-aanta sa kanilang laban sa malamig na bansang Mongolia. At Hayden Co. Jr. pinatamaan na nga pa si megastar Sharon Cuneta sa Twitter. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.